Sa isang malawak at makapangyarihang kaharian na napapalibutan ng matatayog na bundok at masukal na kagubatan, namuno ang isang hari na kinatatakutan ng lahat, si Haring Arman. Si Haring Arman ay 38 taong gulang, matangkad, malakas ang tindig, at may mga matang malamig na parang bakal. Kilala siya sa buong kaharian bilang isang malupit na pinuno. Ang kanyang mga utos ay batas, at ang sinumang sumuway ay walang puwang sa awa. Sa kanyang paniniwala, ang takot ang pinakamabisang paraan para panatilihin ang kaayusan. Lumaki siyang puno ng galit, galit sa kahinaan, galit sa awa, at galit sa anumang bagay na nagpapakita ng emosyon. Sa tabi niya sa palasyo ay ang kanyang asawa, si Reyna Amara. 29 na taong gulang, may maamong mukha, at tinig na laging puno ng lambing. Si Reyna Amara ay kabaligtaran ng hari. Mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kabutihan, palihim na nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, tumutulong sa mga may sakit, at nakikinig sa hinaing ng mga naaapi. Sa kabila ng pagiging reyna, nananatili siyang mapagpakumbaba. Ngunit sa loob ng palasyo, ang kabaitan ni Reyna Amara ay madalas nagiging dahilan ng galit ni Haring Arman. Bakit mo kailangang makialam, madalas na sigaw ng hari. Ang awa ay kahinaan, malamig niyang sinasabi. Tahimik lang si Reyna Amara. Hindi siya sumasagot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naniniwala siyang may sugat ang pusong hindi kayang gamutin ng sigaw. Maraming taon ang lumipas na ganito ang kanilang buhay. Isang hari na puno ng galit. Isang reyna na puno ng pag-unawa. At isang kahariang tahimik na nasasakal sa pagitan nila. Bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang magbago, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito kung naniniwala kang ang kabutihan ay mailakas na hindi nakikita, ay share kung may kilala kang tila hindi na kayang magbago, at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang hari at reyna, kundi tungkol sa kung paano inililigtas ng pag-ibig ang isang pusong matagal nang naligaw. Isang araw, nagpasya si Haring Arman na mangaso. Para sa kanya, ang pangangaso ay hindi libangan, isa itong paraan para ipaalala sa sarili na siya ang pinakamalakas, ang pinakamapangyarihan. Isinama niya ang ilan sa kanyang mga kawal at, sa hindi inaasahang dahilan, iniutos niyang sumama rin si Reyna Amara. Matuto kang makita ang mundo sa labas ng palasyo, malamig niyang sabi. Tahimik na sumunod ang reyna. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting dumilim ang langit. Hindi nila namalayan ang oras. Ang mga kawal ay naglatag ng pansamantalang pahingahan sa gilid ng gubat, malapit sa isang bangin at napapalibutan ng mga punong tila nagtatago ng mga lihim. Ngunit hindi alam ni Haring Arman na sa dilim ng kagubatan, may matang nagmamasid sa kanya. Isang matandang kaaway. Isang lalaking matagal nang nagtitimpi, si Darion, ang dating pinunong pinatalsik ni Arman sa pamamagitan ng dahas at kawalan ng awa. Sa gabing iyon, nakita ni Darion ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Nang malalim na ang gabi at ang mga kawal ay abala sa apoy at pagkain, lihim na lumapit si Darion. Mabilis at tahimik. Isang iglap, lumabas siya mula sa mga anino at sinalakay ang hari. Nagising ang kampo sa tunog ng bakal na nagbanggaan. Nagbunot ng espada si Haring Arman. Malakas ang bawat hampas. Galit ang bawat galaw. Ngunit pagod siya mula sa buong araw ng pangangaso. Mabigat ang kanyang paghinga. Sa di kalayuan, napatayo si Reyna Amara. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaking palaging walang awa. Isang sandali ang nagpasya sa lahat. Habang abala si Haring Arman sa pagdepensa, lumapit si Reyna Amara mula sa likuran ni Darion. Hawak niya ang isang matigas na sanga, hindi espada, hindi sibat, kundi isang simpleng kahoy. Pumikit siya. At buong lakas niyang hinampas ang ulo ng kaaway. Bumagsak si Darion sa lupa, walang malay. Tumigil ang mundo. Napatingin si Haring Arman sa reyna, unang beses, hindi bilang hari, kundi bilang isang taong muntik ng mamatay. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Reyna Amara, nanginginig ang kamay. Dahil kahit malupit ka buhay mo pa rin ang mahalaga. Dumating ang mga kawal. Ikinulong si Darion. Ngunit ang mas malaking labanan ay nagsimula sa loob ng puso ng hari. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Haring Arman. Paulit-ulit sa isip niya ang eksenang iyon,
ang reyna, handang isugal ang sarili para sa kanya. Ang reyna na matagal niyang minamaliit. At doon, sa katahimikan ng gabi, unang pumutok ang bitak sa pusong bato ng isang malupit na hari. Dito muna tayo titigil. Mula rito, mas lalalim ang pagbabago, mas titindi ang pagsubok, at mas mabibigat ang desisyong haharapin nila. Hindi sumikat ang araw kinabukasan na tulad ng dati para kay Haring Arman. Maaga siyang nagising, ngunit hindi dahil sa sigaw ng mga kawal o ingay ng kampo, kundi dahil sa bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi galit ang unang damdaming naramdaman niya, kundi takot. Takot na hindi niya inakalang mararamdaman ng isang hari. Tahimik siyang lumabas ng tolda. Sa di kalayuan, nakita niya si Reyna Amara na nakaupo sa isang bato, hawak ang maliit na basong kahoy, tahimik na umiinom ng tsaa. Wala sa kanyang mukha ang pagmamataas o takot, tanging pagod at isang katahimikang parang matagal nang sanay sa sakit. Lumapit si Haring Arman, mabagal ang hakbang, parang natatakot na masira ang sandaling iyon. Hindi ka ba natulog? Tanong niya, mababa ang boses. Tumingin si Reyna Amara at bahagyang umiti. Kaunti lang. Tahimik silang magkatabi. Walang sigawan. Walang utos. Walang hari at reyna, dalawang taong humihinga sa parehong umaga. Kung hindi dahil sa'yo, biglang sabi ni Haring Arman, wala na ako ngayon. Hindi sumagot agad si Reyna Amara. Tumingin siya sa kagubatan, kung saan unti-unting sumisilip ang liwanag. Hindi ko yon ginawa para may utang ka sa akin, mahinahon niyang sagot. Ginawa ko yon dahil naniniwala pa rin akong may kabutihan sa'yo. Parang tinamaan ang dibdib ni Haring Arman. Ilang taon na siyang tinatawag na malupit, halimaw, walang puso, pero wala pang nagsabi sa kanya ng mga salitang iyon. Kabutihan. Paniniwala. Hindi mo ako kilala, mahina niyang sabi. Ngumiti si Reyna Amara, may lungkot at tapang. Kilalang kilala kita. Nakikita ko ang galit mo, ang sakit mo. At alam kong hindi ka ipinanganak na ganito. Tahimik na yumuko ang hari. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Pagbalik nila sa palasyo, nagbago ang lahat, hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan, parang sugat na unti-unting gumagaling. Hindi na agad nag-uutos si Haring Arman ng parusa. Mas madalas siyang makinig. Mas madalas siyang magtanong. At sa tuwing naguguluhan siya, tahimik lang siyang titingin kay Reyna Amara, na parang paalala ng gabing muntik na siyang mamatay. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong iyon. May mga maharlikang nasanay sa dahas ng hari. May mga opisyal na yumaman sa takot ng mga tao. At higit sa lahat, may mga taga-suporta ni Dario na lihim na kumikilos sa anino. Isang gabi, may liham na dumating sa palasyo, walang pangalan, walang tatak. Isang babala. Ang hari ay humihina. Panahon na para bumagsak. Nang mabasa iyon ni Haring Arman, kumunot ang noo niya. Lumapit si Reyna Amara at inilagay ang kamay sa balikat niya. Ang pagbabago, sabi niya, laging may kaaway. Hindi nagtagal, dumating ang balita, may pag-aalsa sa hilagang na yon. Mga taong galit sa buwis, sa gutom, sa mga sugat na iniwan ng dating pamumuno. Dati, isang utos lang ni Haring Arman ang kailangan, lusubin, sunugin, patahimikin. Ngunit ngayon, iba ang ginawa niya. Ihahanda ang mga kabayo, sabi niya sa mga kawal. Pupunta ako roon. Nagulat ang lahat. Mahal na hari, sabi ng isang general, delikado po. Mas delikado ang manatili sa trono at hindi marinig ang sigaw ng bayan, sagot ni Haring Arman. Kasama si Reyna Amara, nagtungo sila sa nayon. Walang korona. Walang marangyang kasuotan. Isang hari na handang humarap sa galit na siya mismo ang lumikha. Sa gitna ng nag-aalab na sigawan, humakbang si Haring Arman pasulong. Inangat niya ang kamay at sa unang pagkakataon, hindi utos ang lumabas sa kanyang bibig. Kasalanan ko, malakas niyang sabi. At kung may hustisya, ako ang unang haharap. Tahimik ang nayon. Lumapit si Reyna Amara at tumabi sa kanya. Hindi kayo nag-iisa, sabi niya sa mga tao. Naririto kami hindi para manakot, kundi para makinig. May mga luha. May mga sigaw. May mga salitang matagal ng kinimkim. At sa gabing iyon, walang dugo ang dumana. Ngunit sa dilim, may isang matang nagmamasid, isang taga-suporta ni Dario na maihawak na palaso, nakatutok kay Reyna Amara.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Haring Arman ang parehong takot na naramdaman niya sa gubat. At muli, isang desisyon ang magpapabago ng lahat. Dito muna tayo titigil. Bago pa tuluyang bumitaw ang palaso, may kung anong kumibot sa dibdib ni Haring Arman, isang instinct na hindi galing sa galit, kundi sa takot na mawalan. Isang hakbang pasulong. Isang iglap ng desisyon. Humakbang siya sa harap ni Reyna Amara. Isang matinis na tunog ang humiwa sa hangin. Tumama ang palaso sa balikat ni Haring Arman. Bumagsak siya sa lupa, duguan, ngunit gising ang mga mata, nakatuon kay Reyna Amara. Arman, sigaw ng Reyna, lumuhod sa tabi niya, nanginginig ang mga kamay habang pinipigilan ang pagdurugo. Nagkagulo ang mga tao. Nahuli ang mamamana. Ang mga kawal ay nagtakbuhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tanging isang tinig ang malinaw sa pandinig ng hari. Bakit mo ginawa yon? Umiiyak na tanong ni Reyna Amara. Ngumiti si Haring Arman, pilit, mahina. Ganito pala ang pakiramdam, bulong niya. Na may mas mahalaga pa kaysa sa sarili. Dinala siya pabalik sa palasyo. Ilang araw siyang nasa bingit ng buhay at kamatayan. At sa bawat oras na walang kasiguruhan, hindi umalis sa tabi niya si Reyna Amara. Siya ang nagpapalit ng benda. Siya ang nagdarasal sa katahimikan ng gabi. Siya ang humahawak sa kamay ng haring minsang hindi marunong humawak ng kahit anong mailambing. Sa gitna ng kanyang deliryo, madalas magsalita si Haring Arman, mga salitang hindi niya kailanman nasabi ng gising. Natatakot ako, minsan niyang bulong. Hindi ko alam kung paano maging mabuti. Patawarin mo ako sa lahat. Naririnig ni Reyna Amara ang lahat. At sa bawat salita, mas naunawaan niya kung bakit naging ganoon ang hari, isang lalaking pinalaki sa digmaan, sa utos, sa takot, walang nagturo sa kanya kung paano magmahal ng hindi nananakit. Nang tuluyang magising si Haring Arman, mahina ngunit malinaw ang isipan, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Reyna Amara, maputla sa puyat, ngunit may ngiting puno ng pag-asa. Nabuhay ka, pabulong niyang sabi. Salamat sayo, sagot ng hari. Sa'yo natutunan kong mabuhay ng tama. Ngunit habang nagpapagaling ang hari, lalong gumagalaw ang mga kalaban sa loob ng kaharian. Kumalat ang bulong-bulungan na mahina na ang hari. Nakontrolado na siya ng reyna. Napanahon na para agawin ang trono. Isang gabi, lihim na nagtipon ang ilang maharlika. Ang pangalan ni Darion ay muling binanggit bilang simbolo ng lumang galit at bagong ambisyon. Ngunit hindi nila alam, may isang taong matagal nang natutong makinig sa dilim. Si Reyna Amara. Nang malaman niya ang balak, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Pumasok siya sa silid ni Haring Arman, tahimik ngunit matatag. May pagtataksil, sabi niya. At oras na para harapin ito, hindi sa dahas, kundi sa katotohanan. Tumango ang hari. Kasama kita, sagot niya. Sa unang pagkakataon, hindi ako magtatago sa likod ng korona. Kinabukasan, ipinatawag ang buong korte. Walang bantang parusa. Walang sigaw. Tanging isang hari na tumayo sa harap ng bayan at nagsalita ng buong tapang. Ako ang naging dahilan ng inyong galit, sabi ni Haring Arman. At kung may dapat managot, ako iyon. Ngunit kung may nais maghari gamit ang takot, haharap siya sa hustisyang pinili ng bayan, hindi ng espada. Isa-isang bumagsak ang mga maskara. Ang mga taksil ay nahayag. Ang mga nanahimik ay nagsalita. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kaharian, ang kapangyarihan ay hindi nagmula sa takot, kundi sa tiwala. Sa gilid ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Reyna Amara. Hindi siya naghangad ng papuri. Ngunit nang magtagpo ang mga mata nila ni Haring Arman, malinaw ang isang bagay. Ang reyna na minsang minamaliit, minsang sinasaktan ng salita at katahimikan, ang siyang naging ilaw ng pagbabago. At ang haring minsang kinatakutan ng lahat, ngayon ay natutong lumuhod, hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng katotohanan. Huminga ng malalim si Haring Arman at muling nagsalita, boses na hindi na nanginginig sa galit, kundi sa paninindigan. Simula ngayon, sabi niya, ang kahariang ito ay hindi na itatayo sa dugo, kundi sa awa. At sa mga sandaling iyon, alam ni Reyna Amara, ang gabing iniligtas niya ang buhay ng hari ay hindi lamang nagligtas sa isang tao, kundi sa isang buong kaharian. Mula rito, kung paano haharapin ni Haring Arman at Reyna Amara ang mga sugat ng nakaraan,
at kung hanggang saan aabot ang pagbabagong sinimulan ng isang desisyong puno ng awa. Tahimik ang kaharian sa mga sumunod na araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iisip. Parang unang beses na huminto ang mga tao para magtanong, posible palang magbago ang isang hari. Ngunit ang pagbabago ay hindi dumarating ng walang kapalit. Habang abala si Haring Arman sa pagpapagaling at sa muling pag-aayos ng pamahalaan, may mga sugat na hindi nakikita, mga sugat na iniwan ng mga taong nasanay sa dahas, at ngayon ay nawalan ng sandata. Sa mga liblib na bahagi ng kaharian, may mga lihim na pagpupulong. May mga pangalang binubulong. At sa bawat bulong, may pangakong paghihiganti. Isa sa kanila ay si Lord Merrick, isang maharlikang minsang nakinabang sa kalupitan ng hari. Sa panahon ng takot, siya ang yumaman. Sa panahon ng awa, siya ang nawalan. Hindi tunay na hari ang marunong maawa, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ang kaharian ay para sa malalakas, hindi sa mga umiiyak. Samantala, sa loob ng palasyo, nagsimula ang mas mahirap na laban, ang laban ni Haring Arman sa sarili niyang anino. Tuwing gabi, nagigising siya sa panaginip ng mga sigaw na minsan niyang binaliwala. Mga mukhang naparusahan ng walang paglilitis. Mga mata ng mga taong humingi ng awa at hindi niya pinakinggan. Isang gabi, nadatnan siya ni Reyna Amara sa hardin. Nakaupo siya sa bangkong bato, nakatingin sa buwan, tahimik ngunit mabigat ang dibdib. Hindi ka pa rin natutulog, sabi ng Reyna, mahinang umupo sa tabi niya. Paano ako matutulog, sagot ng hari, kung bawat katahimikan ay may kasamang boses ng mga taong sinaktan ko. Hindi agad sumagot si Reyna Amara. Kinuha niya ang kamay ng hari, hindi bilang Reyna, kundi bilang babae na marunong umunawa. Hindi mo na mababawi ang nakaraan, sabi niya. Pero may kapangyarihan ka pa rin sa kung anong susunod. Napayuko si Haring Arman. Paano kung hindi ako mapatawad? Tanggapin mo, sagot niya. Ang kapatawaran ay hindi palaging ibinibigay. Minsan, pinatutunayan. Kinabukasan, nagpalabas ng kautusan ang hari, isang hakbang na ikinagulat ng lahat. Binuksan niya ang pintuan ng palasyo para sa mga mamamayan. Isang araw bawat linggo, maaaring lumapit ang sinuman, magsumbong, magtanong, magpahayag ng galit. Hindi ito madali. May umiyak. May sumigaw. May nagmura sa harap ng hari. At sa bawat salita, nakatayo si Haring Arman, hindi umiiwas, hindi nag-uutos ng parusa. Isang matandang lalaki ang lumapit. Nanginginig ang boses. Pinatay mo ang anak ko, sabi niya. Sa utos mo. Tahimik ang bulwagan. Lumuhod si Haring Arman. Hindi ko maibabalik ang buhay niya, sabi niya, pero handa akong akuin ang bigat ng ginawa ko. Sabihin mo anong kailangan mo para magpatuloy? Umiyak ang matanda. Hindi dahil sa sagot, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang narinig siya. Sa mga sandaling iyon, alam ni Reyna Amara, ang tunay na pagbabago ay hindi sa mga kautusan, kundi sa mga sandaling pinipili ng isang tao na harapin ang sakit na siya mismo ang lumikha. Ngunit habang unti-unting gumagaling ang sugat ng bayan, mas lalong umiinit ang galit ng mga taong nawalan ng kapangyarihan. Isang gabi, isang lihim na mensahe ang dumating sa silid ng Reyna, walang pirma, walang pangalan. Hindi lahat ng iniligtas ay dapat mabuhay. May utang ang dugo. Tahimik na isinara ni Reyna Amara ang sulat. Huminga siya ng malalim. Hindi siya natakot, ngunit alam niyang paparating ang isang pagsubok na hindi kayang harapin ng awa lamang. Lumapit siya sa bintana, tumingin sa dilim at bumulong. Kung ito ang kapalit ng pagbabago, handa akong bayaran. Sa labas ng palasyo, sa lilim ng mga punong matagal nang nakakita ng digmaan, may mga matang nakamasid. May mga kamay na humahawak ng patalim. At may isang plano, hindi laban sa hari, kundi laban sa pusong nagbago sa kanya. Dumating ang gabing mabigat ang hangin, parang may dalang babala ang bawat ihip. Tahimik ang palasyo, ngunit ang katahimikan ay hindi mapayapa. Ito ang uri ng katahimikang may itinatagong sigaw. Sa silid ni Reyna Amara, nakasindi lamang ang iisang lampara. Nakaupo siya sa harap ng salamin, tinatanggal ang mga palamuting reyna, ang korona, ang hikaw, ang mga simbolo ng kapangyarihan. Sa gabing iyon, ayaw niyang maging reyna. Gusto lang niyang maging handa. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya, mahinahon. Si Haring Arman ang pumasok. Hindi suot ang korona.
Wala ring baluti. Mukha siyang pagod, ngunit gising ang mga matang natutong magbantay hindi laban sa kaaway, kundi laban sa sariling kahinaan. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya. Tumango si Reyna Amara. May mali. Lumapit ang hari. Dagdagan ko ang bantay. Ipagbabawal ko ang paglabas mo ng silid. Ngumiti ng bahagya ang Reyna. Hindi ako isang bagay na itatago, Arman. Hindi ko sinasabing ganoon, sagot niya, bahagyang napataas ang boses. Pero kung may mangyari sa'yo, kung may mangyari sa akin, putol ni Amara, huwag mong hayaang bumalik ka sa dati. Tumahimik ang hari. Mabigat ang bawat salita. Hindi kita kayang mawala, mahina niyang sabi. Lumapit si Amara at inilagay ang kamay sa dibdib niya. At hindi ko kayang makita kang mawala sa sarili mo. Hindi na sila nagsalita pa. Ngunit pareho nilang alam, ang gabing iyon ay may dalang panganib. Sa kabilang dulo ng palasyo, sa ilalim ng lumang tor na matagal nang hindi ginagamit, gumalaw ang mga anino. Si Lord Merrick ay naroon, nakaitim, malamig ang mga mata. Hindi natin gagalawin ang hari, sabi niya sa mga kasama. Hindi pa. Kung ganoon, sino? Tanong ng isa. Ngumiti si Merrick. Ang puso niya. At sa hating gabi, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng ulap, nagsimula ang plano. Sa hardin ng palasyo, kung saan madalas maglakad si Reyna Amara tuwing hindi siya dalawin ng antok, may naghintay. Alam nila ang kanyang oras. Alam nila ang kanyang landas. At alam nilang hindi siya nagdadala ng armas. Lumabas si Amara, may dalang maliit na balabal. Hindi siya sinundan ng bantay, sa utos niya mismo. May tiwala siya sa katahimikan ng palasyo. O marahil, may tiwala siya sa kapalaran. Mula sa likod ng punong akasya, may kumilos. Isang figura ang lumapit, mabilis, tahimik. Isang kamay ang sumunggab sa kanya, tinakpan ang bibig. Isang kutsilyo ang kumislap sa dilim. Ngunit bago pa man tumama ang talim, may biglang bumangga sa umaatake. Si Haring Arman. Hindi niya dapat naroon. Ngunit naroon siya. Nagkagulo. May sigawan. May nagtakbuhan. Ang isang umaatake ay tumakas. Ang isa'y bumagsak, duguan. Amara, sigaw ng hari, hawak ang braso ng Reyna. Ayos lang ako, sagot niya, bagamat nanginginig. Ikaw. May sugat ang balikat ng hari. Hindi malalim, ngunit dumudugo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bantay. Huli ang ilan. May ilan ding nakatakas. Kinabukasan, kumalat ang balita, may nagtangkang pumatay sa Reyna. Ang kaharian ay nagising sa takot. Ngunit higit sa takot, may galit. Tinipon ni Haring Arman ang konseho. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Ngunit ang boses niya ay matigas, hindi tulad noon, kundi mas mabigat. May mga gustong ibalik ang kadiliman, sabi niya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Si Lord Merrick ay naroon. Tahimik. Walang emosyon sa mukha. Ngunit tumingin si Reyna Amara sa kanya, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa titig na iyon, alam nilang pareho, nagkakilala na sila bilang magkaaway. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ang mga lihim na galaw, mga armang itinago, mga liham, mga pangakong binuo sa galit. Unti-unting lumalapit ang ebidensya kay Lord Merrick, ngunit wala pang sapat upang tuluyan siyang pabagsakin. Hindi sapat ang hinala, sabi ng konseho. Ngunit sapat ang kutob ni Reyna Amara. Hindi pa tapos ito, bulong niya kay Haring Arman isang gabi. Tumango ang hari. At sa pagkakataong ito hindi kita hahayaang mauna. Sa labas ng palasyo, may isang batang lalaki ang tumatakbo, may hawak na liham, duguan ang gilid ng papel. Isang mensaheng hindi para sa hari, kundi para sa Reyna. At sa pagbukas ni Amara ng liham, bumigat ang kanyang paghinga. Ang awa ay may hangganan ang nakasulat. At malapit na iyon. Dumating ang gabing mabigat ang hangin, parang may dalang babala ang bawat ihip. Tahimik ang palasyo, ngunit ang katahimikan ay hindi mapayapa. Ito ang uri ng katahimikang may itinatagong sigaw. Sa silid ni Reyna Amara, nakasindi lamang ang iisang lampara. Nakaupo siya sa harap ng salamin, tinatanggal ang mga palamuting reyna, ang korona, ang hikaw, ang mga simbolo ng kapangyarihan.
Sa gabing iyon, ayaw niyang maging reyna. Gusto lang niyang maging handa. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya, mahinahon. Si Haring Arman ang pumasok. Hindi suot ang korona. Wala ring baluti. Mukha siyang pagod, ngunit gising ang mga matang natutong magbantay hindi laban sa kaaway, kundi laban sa sariling kahinaan. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya. Tumango si Reyna Amara. May mali. Lumapit ang hari. Dagdagan ko ang bantay. Ipagbabawal ko ang paglabas mo ng silid. Mumiti ng bahagya ang Reyna. Hindi ako isang bagay na itatago, Arman. Hindi ko sinasabing ganoon, sagot niya, bahagyang napataas ang boses. Pero kung may mangyari sa'yo, kung may mangyari sa akin, putol ni Amara, huwag mong hayaang bumalik ka sa dati. Tumahimik ang hari. Mabigat ang bawat salita. Hindi kita kayang mawala, mahina niyang sabi. Lumapit si Amara at inilagay ang kamay sa dibdib niya. At hindi ko kayang makita kang mawala sa sarili mo. Hindi na sila nagsalita pa. Ngunit pareho nilang alam, ang gabing iyon ay may dalang panganib. Sa kabilang dulo ng palasyo, sa ilalim ng lumang tor na matagal nang hindi ginagamit, gumalaw ang mga anino. Si Lord Merek ay naroon, nakaitim, malamig ang mga mata. Hindi natin gagalawin ang hari, sabi niya sa mga kasama. Hindi pa. Kung ganoon, sino? Tanong ng isa. Ngumiti si Merek. Ang puso niya. At sa hating gabi, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng ulap, nagsimula ang plano. Sa hardin ng palasyo, kung saan madalas maglakad si Reyna Amara tuwing hindi siya dalawin ng antok, may naghintay. Alam nila ang kanyang oras. Alam nila ang kanyang landas. At alam nilang hindi siya nagdadala ng armas. Lumabas si Amara, may dalang maliit na balabal. Hindi siya sinundan ng bantay, sa utos niya mismo. May tiwala siya sa katahimikan ng palasyo. O marahil, may tiwala siya sa kapalaran. Mula sa likod ng punong akasya, may kumilos. Isang figura ang lumapit, mabilis, tahimik. Isang kamay ang sumunggab sa kanya, tinakpan ang bibig. Isang kutsilyo ang kumislap sa dilim. Ngunit bago pa man tumama ang talim, may biglang bumangga sa umaatake. Si Haring Arman. Hindi niya dapat naroon. Ngunit naroon siya. Nagkagulo. May sigawan. May nagtakbuhan. Ang isang umaatake ay tumakas. Ang isa'y bumagsak, duguan. Amara, sigaw ng hari, hawak ang braso ng Reyna. Ayos lang ako, sagot niya, bagamat nanginginig. Ikaw? Arman, mahinang tawag ni Amara mula sa pintuan. Lumingon siya. Hindi ka ba nagpapahinga? Umiling ang Reyna. May masamang balita. Ikinuwento ni Amara ang lahat, ang lihim na pagpupulong, ang plano, ang pangalan ni Lord Merek na muling lumitaw. Hindi nagulat si Arman. Sa halip, napapikit siya, parang matagal na niyang inaasahan. Kung ako ang target, sabi niya, handa ako. Hindi ikaw, mariing sagot ni Amara. Ako. Tumayo si Arman. Hindi ko hahayaang. Makinig ka, putol ni Amara, unang beses na ginamit niya ang ganitong tono. Ang kahariang ito ay mas mahalaga kaysa sa ating dalawa. Kung kailangan kong maging pain para mailantad sila, gagawin ko. Mahigpit ang hawak ni Arman sa kamay ng Reyna. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Sapat na ang isang beses na iniligtas mo ako. Ngumiti si Amara, isang ngiting puno ng tapang at lungkot. At sapat na rin ang isang beses para matutunan kong ang tunay na lakas ay ang handang magsakripisyo. Sa kabila ng pagtutol ni Arman, itinuloy ang plano, ngunit may sariling paraan ang hari. Ipinakalat ang balitang maglalakbay si Reyna Amara patungo sa hangganan upang mamagitan sa mga magsasaka. Alam nilang atake si Merek. Ngunit hindi niya alam na ang buong kaharian ay nakahanda na. Sa araw ng paglalakbay, sumugod ang mga tauhan ni Merek mula sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bakal at yabag ng kabayo. Ngunit bago pa nila maabot ang karwahe, napalibutan na sila ng mga sundalong hindi natakot, mga sundalong pinili ang kaharian kaysa sa bulag na pagsunod. Si Merek ay nahuli. Lumaban siya, galit at desperado, ngunit sa huli napaluhod sa harap ni Arman at Amara. Akala ko, singhal ni Merek, mahina ka na. Umiling si Arman.
Hindi. Natuto lang akong maging tao. Si Merek ay ikinulong, hindi pinatay, hindi pinahirapan. Isang desisyong ikinagulat ng marami. Bakit hindi mo siya hinatulan ng kamatayan? Tanong ng isang opisyal. Dahil ang kahariang binubuo natin, sagot ni Arman, ay hindi na pinamumunuan ng galit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang sugat ng kaharian. May mga pagtutol pa rin. May mga hindi nagpapatawad. Ngunit may pagbabago sa mga batas, sa pamumuno, sa puso ng mga tao. Sa huli, tinupad ni Arman ang kanyang pangako. Sa harap ng buong kaharian, inihayag niya ang kanyang pagbaba sa trono. Hindi ito pagtakas, sabi niya. Ito ay pagtitiwala na kaya ninyong pamunuan ang sarili ninyo. Isang konseho ang nabuo. Mga kinatawa ng bayan. At sa tabi nila, si Reyna Amara, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang gabay. Si Arman ay nanatili sa kaharian. Hindi na hari. Isang tao. Isang taong tumutulong sa pagtatayo ng mga irigasyon, sa pag-aayos ng mga tahanan, sa pakikinig sa mga kwento ng mga taong minsan niyang sinaktan. Isang hapon, magkatabi silang nakaupo ni Amara sa isang burol, tanaw ang kahariang minsang nalunod sa takot. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Arman. Marami. Pero mas pinipili kong alalahanin na may mga taong hindi sumuko sa akin, lalo na ikaw. Ngumiti si Amara. Hindi kita iniligtas dahil hari ka. Iniligtas kita dahil may nakita akong kaya pang magbago. Sa paglubog ng araw, malinaw ang isang aral na iniwan ng kanilang kwento. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang na ganoon. At hindi lahat ng kaharian ay inililigtas ng espada. Minsan, sapat na ang isang pusong handang tumigil, makinig at magbago. Mahigpit ang hawak ni Arman sa kamay ng Reyna. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Sapat na ang isang beses na iniligtas mo ako. Ngumiti si Amara, isang ngiting puno ng tapang at lungkot. At sapat na rin ang isang beses para matutunan kong ang tunay na lakas ay ang handang magsakripisyo. Sa kabila ng pagtutol ni Arman, itinuloy ang plano, ngunit may sariling paraan ang hari. Ipinakalat ang balitang maglalakbay si Reyna Amara patungo sa hangganan upang mamagitan sa mga magsasaka. Alam nilang atake si Merek. Ngunit hindi niya alam na ang buong kaharian ay nakahanda na. Sa araw ng paglalakbay, sumugod ang mga tauhan ni Merek mula sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bakal at yabag ng kabayo. Ngunit bago pa nila maabot ang karwahe, napalibutan na sila ng mga sundalong hindi natakot, mga sundalong pinili ang kaharian kaysa sa bulag na pagsunod. Si Merek ay nahuli. Lumaban siya, galit at desperado, ngunit sa huli napaluhod sa harap ni Arman at Amara. Akala ko, singhal ni Merek, mahina ka na. Umiling si Arman. Hindi. Natuto lang akong maging tao. Si Merek ay ikinulong, hindi pinatay, hindi pinahirapan. Isang desisyong ikinagulat ng marami. Bakit hindi mo siya hinatulan ng kamatayan? Tanong ng isang opisyal. Dahil ang kahariang binubuo natin, sagot ni Arman, ay hindi na pinamumunuan ng galit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang sugat ng kaharian. May mga pagtutol pa rin. May mga hindi nagpapatawad. Ngunit may pagbabago sa mga batas, sa pamumuno, sa puso ng mga tao. Sa huli, tinupad ni Arman ang kanyang pangako. Sa harap ng buong kaharian, inihayag niya ang kanyang pagbaba sa trono. Hindi ito pagtakas, sabi niya. Ito ay pagtitiwala na kaya ninyong pamunuan ang sarili ninyo. Isang konseho ang nabuo. Mga kinatawa ng bayan. At sa tabi nila, si Reyna Amara, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang gabay. Si Arman ay nanatili sa kaharian. Hindi na hari. Isang tao. Isang taong tumutulong sa pagtatayo ng mga irigasyon, sa pag-aayos ng mga tahanan, sa pakikinig sa mga kwento ng mga taong minsan niyang sinaktan. Isang hapon, magkatabi silang nakaupo ni Amara sa isang burol, tanaw ang kahariang minsang nalunod sa takot. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Arman. Marami. Pero mas pinipili kong alalahanin na may mga taong hindi sumuko sa akin, lalo na ikaw. Ngumiti si Amara. Hindi kita iniligtas dahil hari ka. Iniligtas kita dahil may nakita akong kaya pang magbago.
Sa paglubog ng araw, malinaw ang isang aral na iniwan ng kanilang kwento. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang na ganoon. At hindi lahat ng kaharian ay inililigtas ng espada. Minsan, sapat na ang isang pusong handang tumigil, makinig at magbago. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share ito sa iba, at mag-comment ng inyong saloobin. May sugat ang balikat ng hari. Hindi malalim, ngunit dumudugo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bantay. Huli ang ilan. May ilan ding nakatakas. Kinabukasan, kumalat ang balita, may nagtangkang pumatay sa reyna. Ang kaharian ay nagising sa takot. Ngunit higit sa takot, may galit. Tinipon ni Haring Arman ang konseho. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Ngunit ang boses niya ay matigas, hindi tulad noon, kundi mas mabigat. May mga gustong ibalik ang kadiliman, sabi niya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Si Lord Merrick ay naroon. Tahimik. Walang emosyon sa mukha. Ngunit tumingin si Reyna Amara sa kanya, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa titig na iyon, alam nilang pareho, nagkakilala na sila bilang magkaaway. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ang mga lihim na galaw, mga armang itinago, mga liham, mga pangakong binuo sa galit. Unti-unting lumalapit ang ebidensya kay Lord Merrick, ngunit wala pang sapat upang tuluyan siyang pabagsakin. Hindi sapat ang hinala, sabi ng konseho. Ngunit sapat ang kutob ni Reyna Amara. Hindi pa tapos ito, bulong niya kay Haring Arman isang gabi. Tumango ang hari. At sa pagkakataong ito hindi kita hahayaang mauna. Sa labas ng palasyo, may isang batang lalaki ang tumatakbo, may hawak na liham, duguan ang gilid ng papel. Isang mensaheng hindi para sa hari, kundi para sa reyna. At sa pagbukas ni Amara ng liham, bumigat ang kanyang paghinga. Ang awa ay may hangganan ang nakasulat. At malapit na iyon. Huminga ng malalim ang reyna. Hindi ko siya ipinagtatanggol dahil sa kapangyarihan niya. Ipinagtatanggol ko siya dahil pinili niyang magbago. Ang pagbabago, sagot ni Merrick, ay hindi sapat na kabayaran. At bago pa makapagsalita si Amara, biglang may pumasok na mga bantay. Mabilis. Eksakto. Lord Merrick, malamig na utos ni Haring Arman mula sa pinto, inaaresto ka sa salang pagtataksil. Ngunit hindi nagulat si Merrick. Sa halip, umiti siya, parang matagal na niyang inaasahan ito. Huli na, sabi niya. Sa labas ng palasyo, sabay-sabay tumunog ang mga kampana, hindi hudyat ng pagdiriwang, kundi ng panganib. May pag-aalsa sa silangan. Mga taong matagal nang nagkimkim ng galit, ngayon may pinunong handang magsindi ng apoy. At sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala si Merrick sa kulungan, lumapit siya kay Amara at marahang bumulong. Hindi ako ang huli. Nagkatinginan sina Arman at Amara. Pareho nilang alam, ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Sa mga susunod na araw, dumarating ang balita ng paglusob ng mga bayan na tumalikod sa korona, ng mga sundalong ayaw ng lumaban para sa isang haring minsang kinatakutan nila. Isang gabi, nag-iisa si Haring Arman sa trono. Walang korona. Walang baluti. Isang lalaking pagod na pagod. Lumapit si Reyna Amara at inilagay ang kamay sa balikat niya. Kung aalis ka, mahina niyang sabi, sasama ako. Umiling ang hari. Hindi ko kayang hilingin iyon. Hindi mo kailangang hilingin, sagot niya. Pinili ko na. At sa sandaling iyon, sa gitna ng isang kahariang nasa bingit ng pagkawasak, muling pinili ni Haring Arman ang hindi niya kailanman pinili noon, ang makinig. Lumabas si Haring Arman sa balkonahe ng palasyo bago pa sumikat ang araw. Sa ibaba niya, unti-unting nagtitipon ang mga tao, mga magsasaka, mga ngalakal, dating sundalo, mga inang may kargang bata. Hindi sila armado, ngunit mabigat ang hangin sa galit at pagdududa. Ito ang mga taong minsan niyang pinamunuan sa pamamagitan ng takot. Nasa likod niya si Reyna Amara. Tahimik lang, ngunit ramdam ang presensya, hindi bilang reyna, kundi bilang saksi. Bumaba si Arman mula sa palasyo. Walang korona. Walang espada. Isang simpleng kasuotan lang, parang karaniwang tao. Umalinggaw ang bulungan. May mga nagtaas ng kamao. May mga sumigaw ng mga pangalang ayaw na niyang maalala,
mga pangalan ng mga pinatay, mga pamilyang winasak. Huminto siya sa gitna ng liwasan. Ako si Arman, malakas ngunit nanginginig ang boses niya. At bago ako naging hari, ako ay naging halimaw. May nagtaas ng bato, handang ihagis. Ngunit pinigilan ng isang matandang lalaki sa tabi niya. Pakinggan muna natin, sabi nito. Ilang taon akong namuno gamit ang takot, patuloy ni Arman. Akala ko, iyon ang lakas. Akala ko, iyon ang kaayusan. Ngunit mali ako. Tahimik ang liwasan. Hindi ko mabubura ang mga kasalanan ko, sabi niya. Hindi ko maibabalik ang mga buhay na nawala. Ngunit kung may isang bagay pa akong kayang gawin, ito ay ang humarap sa inyo, bilang isang taong handang managot. May isang babae ang sumigaw. At anong kapalit? Mga salita. Umiling si Arman. Hindi. Buhay ko. Nagulat ang lahat. Pati si Amara ay napahakbang pasulong. Kung ang kapayapaan ay mangangailangan ang pag-alis ko sa trono, sabi ni Arman, handa akong bumaba. Kung kailangan ninyo ang aking pagkakakulong, haharap ako. Ngunit huwag na sana nating hayaang mamatay pa ang iba para sa mga kasalanan ko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa liwasan. Walang palakpakan. Walang sigaw. Tanging mga matang nagtatagisan ng galit at pagod. Sa likuran ng mga tao, may isang lalaking lumapit, isang veteranong sundalo na minsang naglingkod kay Arman at minsang iniwan siya dahil sa kalupitan. Kung aalis ka, tanong ng sundalo, sino ang mamumuno? Lumingon si Arman kay Amara. Hindi bilang hari sa reyna, kundi bilang lalaking natutong makinig sa babaeng nagligtas ng buhay niya. Ang kaharian, sagot niya, ay hindi na dapat umasa sa isang tao lang. Nag-usap-usap ang mga tao. May pagtutol. May pag-asa. Unti-unting nabuo ang isang desisyong hindi na idinidikta ng espada. Ngunit sa gitna ng pagbabago, may mga ayaw mawalan ng kapangyarihan. Sa loob ng kulungan, tahimik nang umiti si Lord Merek nang marinig ang balita. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang mas mahirap sirain ang isang haring nagsisisi kaysa sa isang haring malupit. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga ang palasyo, may lihim na pagpupulong sa silangan. Mga dating opisyal. Mga pinunong galit pa rin. At isang pangalang binanggit bilang simbolo ng takot at paghihiganti. Ang kaharian ay nasa pagitan ng dalawang landas, kapatawaran o dugo. Sa isang tahimik na silid, magkatabing nakaupo sina Arman at Amara. Takot ako, amin ni Arman, unang pagkakataon na sinabi niya iyon ng walang kahihiyan. Hinawakan ni Amara ang kamay niya. Ang takot ay hindi kahinaan, sabi niya. Patunay ito na may puso ka na. Sa labas, muling umalingaw ang kampana, hindi na bilang babala, kundi paalala na ang pagbabago ay laging may kapalit. Sumapit ang gabi na tila mas mabigat kaysa dati. Ang buwan ay nakabitin sa langit, maputla, parang saksi sa lahat ng kasalanang minsang ginawa sa kahariang ito. Sa loob ng palasyo, hindi na maririnig ang yabag ng mga sundalong nagmamadali o ang sigaw ng mga utos. Sa halip, katahimikan, isang katahimikang puno ng pangamba. Alam ni Reyna Amara na ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Sa lihim na silid sa silangan ng lungsod, nagsama-sama ang mga dating opisyal at mga Panginoong nawalan ng kapangyarihan. Ang ilan sa kanila ay yumaman sa ilalim ng malupit na pamumuno ni Haring Arman. Ang iba na may nawalan ng impluensya nang magsimula itong magbago. At sa gitna nila, tahimik na nakaupo si Lord Merek, ang kaaway na minsang muntik nang pumatay sa hari. Hindi tayo pwedeng pumayag, malamig na sabi ni Merek. Ang isang haring nagsisisi ay mas mapanganib kaysa sa isang haring malupit. Binubura niya ang takot. At kapag nawala ang takot, mawawala rin ang kapangyarihan natin. May ilan ang tumango. May ilan ang nag-alinlangan. Ang reyna, dagdag ni Merek, ang ugat ng lahat ng ito. Kung wala siya, babalik sa dati ang hari o tuluyan ng babagsak. Sa oras ding iyon, may isang aninong nagmamasid mula sa bintana. Isang batang espiya na matagal nang tapat kay Reyna Amara. Tahimik siyang umalis, dala ang balitang maaaring magpabagsak sa kaharian. Sa palasyo, abala si Arman sa pagbabasa ng mga ulat, mga sulat ng mamamayan. Mga salaysay ng gutom. Mga paghingi ng tawad. Mga liham ng galit. Hindi niya tinatalikuran ang alinman. Bawat salita ay parang sugat na kailangan niyang harapin.
Arman, mahinang tawag ni Amara mula sa pintuan. Lumingon siya. Hindi ka ba nagpapahinga? Umiling ang reyna. May masamang balita. Ikinuwento ni Amara ang lahat, ang lihim na pagpupulong, ang plano, ang pangalan ni Lord Merek na muling lumitaw. Hindi nagulat si Arman. Sa halip, napapikit siya, parang matagal na niyang inaasahan. Kung ako ang target, sabi niya, handa ako. Hindi ikaw, mariing sagot ni Amara. Ako. Tumayo si Arman. Hindi ko hahayaang. Makinig ka, putol ni Amara, unang beses na ginamit niya ang ganitong tono. Ang kahariang ito ay mas mahalaga kaysa sa ating dalawa. Kung kailangan kong maging pain para mailantad sila, gagawin ko. Mahigpit ang hawak ni Arman sa kamay ng reyna. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Sapat na ang isang beses na iniligtas mo ako. Ngumiti si Amara, isang ngiting puno ng tapang at lungkot. At sapat na rin ang isang beses para matutunan kong ang tunay na lakas ay ang handang magsakripisyo. Sa kabila ng pagtutol ni Arman, itinuloy ang plano, ngunit may sariling paraan ang hari. Ipinakalat ang balitang maglalakbay si Reyna Amara patungo sa hangganan upang mamagitan sa mga magsasaka. Alam nilang atake si Merek. Ngunit hindi niya alam na ang buong kaharian ay nakahanda na. Sa araw ng paglalakbay, sumugod ang mga tauhan ni Merek mula sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bakal at yabag ng kabayo. Ngunit bago pa nila maabot ang karwahe, napalibutan na sila ng mga sundalong hindi natakot, mga sundalong pinili ang kaharian kaysa sa bulag na pagsunod. Si Merek ay nahuli. Lumaban siya, galit at desperado, ngunit sa huli napaluhod sa harap ni Arman at Amara. Akala ko, singhal ni Merek, mahina ka na. Umiling si Arman. Hindi. Natuto lang akong maging tao. Si Merek ay ikinulong, hindi pinatay, hindi pinahirapan. Isang desisyong ikinagulat ng marami. Bakit hindi mo siya hinatulan ng kamatayan? Tanong ng isang opisyal. Dahil ang kahariang binubuo natin, sagot ni Arman, ay hindi na pinamumunuan ng galit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang sugat ng kaharian. May mga pagtutol pa rin. May mga hindi nagpapatawad. Ngunit may pagbabago sa mga batas, sa pamumuno, sa puso ng mga tao. Sa huli, tinupad ni Arman ang kanyang pangako. Sa harap ng buong kaharian, inihayag niya ang kanyang pagbaba sa trono. Hindi ito pagtakas, sabi niya. Ito ay pagtitiwala na kaya ninyong pamunuan ang sarili ninyo. Isang konseho ang nabuo. Mga kinatawa ng bayan. At sa tabi nila, si Reyna Amara, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang gabay. Si Arman ay nanatili sa kaharian. Hindi na hari. Isang tao. Isang taong tumutulong sa pagtatayo ng mga irigasyon, sa pag-aayos ng mga tahanan, sa pakikinig sa mga kwento ng mga taong minsan niyang sinaktan. Isang hapon, magkatabi silang nakaupo ni Amara sa isang burol, tanaw ang kahariang minsang nalunod sa takot. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Arman. Marami. Pero mas pinipili kong alalahanin na may mga taong hindi sumuko sa akin, lalo na ikaw. Ngumiti si Amara. Hindi kita iniligtas dahil hari ka. Iniligtas kita dahil may nakita akong kaya pang magbago. Sa paglubog ng araw, malinaw ang isang aral na iniwan ng kanilang kwento. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang na ganoon. At hindi lahat ng kaharian ay inililigtas ng espada. Minsan, sapat na ang isang pusong handang tumigil, makinig at magbago. Mahigpit ang hawak ni Arman sa kamay ng reyna. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Sapat na ang isang beses na iniligtas mo ako. Ngumiti si Amara, isang ngiting puno ng tapang at lungkot. At sapat na rin ang isang beses para matutunan kong ang tunay na lakas ay ang handang magsakripisyo. Sa kabila ng pagtutol ni Arman, itinuloy ang plano, ngunit may sariling paraan ang hari. Ipinakalat ang balitang maglalakbay si Reyna Amara patungo sa hangganan upang mamagitan sa mga magsasaka. Alam nilang atake si Merek. Ngunit hindi niya alam na ang buong kaharian ay nakahanda na. Sa araw ng paglalakbay, sumugod ang mga tauhan ni Merek mula sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bakal at yabag ng kabayo. Ngunit bago pa nila maabot ang karwahe, napalibutan na sila ng mga sundalong hindi natakot, mga sundalong pinili ang kaharian kaysa sa bulag na pagsunod. Si Merek ay nahuli.
Lumaban siya, galit at desperado, ngunit sa huli napaluhod sa harap ni Arman at Amara. Akala ko, singhal ni Merek, mahina ka na. Umiling si Arman. Hindi. Natuto lang akong maging tao. Si Merek ay ikinulong, hindi pinatay, hindi pinahirapan. Isang desisyong ikinagulat ng marami. Bakit hindi mo siya hinatulan ng kamatayan? Tanong ng isang opisyal. Dahil ang kahariang binubuo natin, sagot ni Arman, ay hindi na pinamumunuan ng galit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang sugat ng kaharian. May mga pagtutol pa rin. May mga hindi nagpapatawad. Ngunit may pagbabago sa mga batas, sa pamumuno, sa puso ng mga tao. Sa huli, tinupad ni Arman ang kanyang pangako. Sa harap ng buong kaharian, inihayag niya ang kanyang pagbaba sa trono. Hindi ito pagtakas, sabi niya. Ito ay pagtitiwala na kaya ninyong pamunuan ang sarili ninyo. Isang konseho ang nabuo. Mga kinatawa ng bayan. At sa tabi nila, si Reyna Amara, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang gabay. Si Arman ay nanatili sa kaharian. Hindi na hari. Isang tao. Isang taong tumutulong sa pagtatayo ng mga irigasyon, sa pag-aayos ng mga tahanan, sa pakikinig sa mga kwento ng mga taong minsan niyang sinaktan. Isang hapon, magkatabi silang nakaupo ni Amara sa isang burol, tanaw ang kahariang minsang nalunod sa takot. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Arman. Marami. Pero mas pinipili kong alalahanin na may mga taong hindi sumuko sa akin, lalo na ikaw. Ngumiti si Amara. Hindi kita iniligtas dahil hari ka. Iniligtas kita dahil may nakita akong kaya pang magbago. Sa paglubog ng araw, malinaw ang isang aral na iniwan ng kanilang kwento. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang na ganoon. At hindi lahat ng kaharian ay inililigtas ng espada. Minsan, sapat na ang isang pusong handang tumigil, makinig at magbago. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share ito sa iba, at mag-comment ng inyong saloobin.